Kahit nga po nakauwi na ng Pilipinas, hindi pa rin tapos ang laban ni Mary Jane Veloso. Patuloy kasi ang panawagan niyang mabigyan siya ng clemency o kalayaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Habang hindi pa napagbibigyan, mananatili muna siya sa Correctional Institution for Women. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Emosyonal si Mary Jane Veloso at ang kanyang pamilya nang muling magtagpo sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Sinulit nila ang pagkakataon para muling magkayakap matapos mawalay na matagal dahil sa pagkakakulong ni Mary Jane sa Indonesia. Mahigpit na seguridad naman na ipinatupad ng Bucor sa compound kung saan muna mananatili si Mary Jane. Sa higpit ng seguridad na pinatutupad ng Bucor, makikita nyo karamihan ng miyembro ng media sa may gate at razor wire na bakod ng admin building na lamang pumesto para makakuha ng magandang footage at makita si Mary Jane. Agad isinalang sa booking procedure, mugshot at medical examination si Veloso bilang proseso ng mga bagong dating na convicted na PDL. Pero hindi naman nailagay sa isolation facility si Veloso dahil sa dami ng opisyal ng gobyerno na gusto siyang makita. Aminado naman ng Bucor na tila nalabag nila ang mahigpit na protocol sa quarantine ng bagong PDL. Lahat ng protocols na yun out of the window eh. Kasi normally isa-dalawa lang dapat ang bisita. At hindi ka bisita ngayong oras na to eh. Pero pinagbibigyan. Posibleng sa maximum security compound ikulong si Veloso, lalo't itinuturing na heinous crime ang binubuno niyang kaso na drug smuggling. Nakiusap naman ang pamilya ni Veloso na huwag siyang ilipat sa maximum security dahil nandoon ang kanyang recruiter. Pero sagot ng Bucor, maaari raw nilang ilipat ang bagong kulungan sa Davao o sa Palawan ang recruiter ni Veloso. Sa labas ng correctional, nagdatingan ng mga nananawagan ng bigyan ng clemency si Veloso, bagay na ipinakiusap din mismo ni Mary Jane at kanyang pamilya. At pag-usap ko sa Pangulo, sana mabigyan niya na ako ng clemency. Pero sagot ng DOJ, nasa kamay na ni Pangulong Bongbong Marcos ang desisyon kung pagbibigyan ito. He has absolute authority with respect to the grant of executive clemency as to when and how, kung anumang nature ng clemency na igagawad ay naayon na rin sa ating Pangulo. Maaari rin daw i-review ang halos 15 taon na record ni Veloso sa Indonesia para ma-avail niya ang Revised Good Conduct Time Allowance o GCTA. Kung nagkataon, maaaring mapasama si Veloso sa mga lalaya ngayong Disyembre o sa unang buwan ng bagong taon sa Enero. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.